What is up guys? Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Ako po ulit ito si Bon. At samahan niyo ako sa isa na namang video na sana ay kakapulutan niyo ng aral or idea. But before that, disclaimer lang guys. Hindi po ako isang professional or degree holder sa pag-aalaga ng mga hayop. Ako ay isa lamang pong hobbyist at lahat ng sasabihin ko dito ay based lamang po sa aking sariling karanasan at iba yung pagre-research. Kung handa na kayo guys, handa na rin ako. Let's go! Bali, ang topic natin ngayon guys ay tungkol sa pagbe-breeding ng superworms. Pero medyo mahaba-haba yung topic na yan, kaya hatiin natin sa dalawa. Yung unang bahagi ay papakita ko sa inyo yung mga stages na pagdadaanan ng isang superworms bago siya magiging beetles. At bago siya magiging capable to breed. At tatalakayin din natin dito sa part 1 yung kahalagahan ng aalaga ng mga superworms or any feeders kagaya ng dubia roach, crickets para sa ating mga reptile keepers. At ang pangalawang bahagi naman ay tatalakayin naman natin yung paghahanda, yung mga bagay na kailangan sa pagbe-breeding ng superworms. So without further ado, let's proceed to our topic. Pero bago ang lahat guys, ay kailangan nyo malaman kung ano-ano yung mga stages na pagdadaanan ng isang superworms bago siya magiging beetles at bago siya manganak. So guys, ito yung mga stages na pagdadaanan ng isang superworms bago magiging beetles. So guys, bali, ang isang superworm ay merong 4 na life cycle. Ang una ay ang itlog, egg, yung pangalawa naman ay yung larva stage. At yung larva stage, yun po yung tinatawag nating superworms. At yung pangatlo naman guys ay yung pupa stage ng isang superworm. At yung pang-apat ay yung adult stage na doon sila capable mag-breed at mag-reproduce. So bali guys, yung base sa research ko guys, yung isang superworms ay meron siyang or isang beetles ay meron siyang total of 1 year life expectancy. So sa adult stage niya ay meron siyang 6 months life expectancy pag magiging beetles na siya. After 6 months ay mamamatay siya at yung female na beetles naman ay mas shorter yung lifespan niya. Bali yung total nila na life expectancy galing sa pagiging larvae papuntang beetles ay umaabot yon ng 1 year. So guys, yung first stage ng isang superworms ay magiging itlog siya kagaya nito. Ayan guys, kung makita nyo sa video, yung mga kulay puti, yan po ay itlog ng superworms. At mapipisa sila. Yan, kung nakikita nyo yung mga maliliit na gumagalaw, yan po ang napipisang itlog ng superworms. Napakaliit nila guys. Tinatawag sila ng iba na micro superworms. Napakaliit. Yan, gumagalaw, nakikita nyo. So after dyan guys, lalaki sila. At yung makikita natin sa mga binibili natin na superworms sa mga sealer or sa mga breeder ng superworms ay ganitong size na yun siya. Ito po yung large size ng superworms. Aabot siya ng 2 inches. At sa katulad niyan guys, aabot na siya ng 2 inch ang haba niya. Pag mga ganong size ay pwede nyo na siyang i-separate sa isang lagayan. Kasi guys, ang isang superworms, hindi siya magta-transform into beetle hanggat hindi mo siya siniseparate sa kanyang mga kasama. Kasi kailangan ng isang beetles ng completely solo sa kanyang lagayan para makapag-hibernate siya katulad nitong nasa video. Yan po ay aabot siya dyan ng 10 araw sa pagha-hibernate. Yan, ganyan lang yan siya guys, hindi yan siya gagalaw.
Naka-literacy lang siya, walang movement. Dapat hindi siya nagambala. Dapat ilalagay natin siya sa lagayan na madilim. Ilagay natin sila sa isang box na kulay black para hindi siya nasisinagan ng liwanag at hindi sila nagagambala. At after 10 days guys ay magiging pupa siya. Magta-transform siya into pupa, which is ganito naman yung itsura ng pupa ng isang beetles. Yan guys. Kung makikita nyo, kulay puti siya. Tapos visible na po yung kanyang mga paa. Yan po yung pupa stage ng isang beetles. At galing dyan sa pupa, mga 1 to 2 weeks ay magta-transform na siya into a beetles. So ito po yung beetles guys. At yan po yung adult na beetles. Kung makikita nyo guys, meron siyang pakpak. Pero yung pakpak po niya yan ay hindi niya po nagagamit sa paglipad. At pagkatapos ng stage na yan, after 10 days galing sa maturity stage nila, yung nag-completely black na sila, ay capable na sila mag-breed sa mga kaparihan nila na beetles. At doon, uulit na naman yung process na mangingitlog at magiging larva, which is yung sulfur worms, hanggang sa magiging pupa at magiging adult ulit. So sa life cycle na nila na yun, aabot sila ng 1 year bago sila mamatay. So yan po guys yung cycle ng isang sulfur worms bago magiging adult na tinatawag naman natin na darkling beetles. Guys, napakalaking bagay sa ating mga reptile keepers na nag-aalaga ng mga carnivorous reptiles gaya ng mga lizards, geckos, skink, mga carnivores na mga turtles, mga amphibians, at kahit mga ibon at isda. Kaya kung kagaya niyo ako guys na maraming inaalagaan ng mga hayop na kailangan pakainin ng super worms or anong feeders dyan, ay mas maganda pa rin kung matuto kayo mag-breed mismo para makakalis kayo sa expenses ng mga feeders nyo. Kagaya ko, meron ako mga pinapakain na turtles, merong lizards, at pinapakain ko rin to sa mga monster fish ko kagaya ng arwana at saka ng Enliceri bisher ko. Kaya kung mapapansin nyo guys, yung mga reptile farm owner, meron talaga silang sariling breeding ng kanilang mga feeders dahil yung feeders talaga yung number 1 na kumakain ng expenses sa ating mga keeper. So yun guys, yung 4 na stages or 4 na life cycle ng isang sulfur worm or beetles. So napaka-importanting malaman natin yun guys bago tayo mag-breed ng sulfur worms para madali lang sa atin yung pag-breed. Dahil naintindihan na natin yung kanilang life cycle. So konting recap lang guys, ang sulfur worms or beetles ay meron siyang 4 na life cycles. Nagsisimula yan sa egg, tapos magiging larvae, which is yun na yung sulfur worms na pinapakain natin sa ating mga alagang reptiles. At yung pangatlong stage ay ang pupa stage. At ang pangatlo ay yung adult na tinatawag nating darkling beetles. So yun po guys yung 4 na life cycle ng isang sulfur worms bago siya capable mag-breed. So guys, sa part 2 abangan nyo naman yung mga proseso sa pag-breed natin ng sulfur worms. So guys, abang-abang guys dahil sa susunod na video, complete details na ipapakita ko sa inyo. So guys, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung mga ganitong klaseng video at especially about reptile keeping, which is yun yung hilig ko talaga. Again, hindi po ako expert. Lahat ng video ko ay nagagawin ay based lamang po sa aking experience. Kung gusto niyo yung mga ganitong video about reptile keeping, ay baka pwedeng mag-subscribe kayo. Hit niyo yung like button, hit niyo yung notification bell para lagi kayong updated sa bagong video na ilalabas natin.
So yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Again, I'm Bon. Peace.